Si Apollo Carion Quiboloy ay kilalang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KJC, dating miyembro ng United Pentecostal Church. Itinatag niya ang KJC noong 1985 at naging kontrobersyal dahil sinabi niya na siya ang the appointed Son of God, pati na rin ang may-ari ng universe. Noong November 10, 2021, isang federal warrant ang inilabas para arestuhin si Quiboloy matapos inihayag ng prosecutor sa California ang kasong trafficking laban sa kanya. Inakusahan siya na sexual na inabuso ang mga babaeng miyembro ng simbahan ng KGC na may edad 12 hanggang 25 bilang kapalit ng mga pribilehiyo at pag-iwas sa walang hanggang kaparusahan. Ang assets ni Quiboloy sa US ay inilarawan ng Federal Bureau of Investigation bilang ill-gotten o perang nagmula sa masamang paraan o hindi tapat na paraan. Noong December 10, 2022, ang US Department of Treasury at Department of State ay ipinataong parusa laban kay Quiboloy at sa iba pang head personnels ng KGC para sa kanilang pagkakasangko sa katiwalian at matinding pang-aabuso sa karapatang pantao. Si Quiboloy ay pinanganak noong April 25, 1950 sa Buhangin, Davao City, partikular na sa lugar ng Dumanlas at bunso sa 9 na magkakapatid. Ang kanyang ama ay si Jose Quiboloy E. Torla at Maria Carion E. Quinto na pareho mga nitibo ng Lubao, Pampanga at lumipat sa Davao City kasunod ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig upang makahanap ng mas mabuting oportunidad. Ginugol ni Quiboloy ang kanyang mga taon sa Pampanga bago bumalik sa Davao. Si Quiboloy ay miyembro ng United Pentecostal Church, isang Oneness Pentecostal denomination, hanggang sa itinatag niya ang Kingdom of Jesus Christ Church. Ang ama ni Quiboloy na si Jose ay isang protestante, isang miyembro ng Christian and Missionary Alliance, ngunit nagbalik loob sa Oneness Pentecostalism kasama ang kanyang 4 na anak na lalaki. Lahat sila ay naging mga mangangaral at pinuno sa United Pentecostal Church of the Philippines o UPCP, ang pinakamalaking Filipino Oneness Pentecostal Church na kaanib ng United Pentecostal Church International na nakabase sa US. Naging pangulo si Quiboloy ng makapangyarihang organisasyon ng kabataan ng UPCP noong 1974, ngunit pinatalsik mula sa UPCP noong 1979 dahil sa mga hindi naaayong pagtuturo. Bumalik siya at tinanggap muli sa Kawan noong 1980 bilang pastor ng Agdao Church sa Davao City, isa sa mga makasaysayang simbahan ng UPCP. Noong 1985, muling isinailalim sa investigasyon ng UPCP si Quiboloy dahil sa kanyang napaka-aruganteng pag-uugali sa iba pang mga pastors. Sa halip na isumite sa paglilitis, umalis siya sa UPCP kasama ang 15 tagasunod noong September 1, 1985, at nagsimula ng kanyang sariling denominasyon na kalaunan ay kinilala bilang Kingdom of Jesus Christ. Nag-aral si Quiboloy sa isang Bible College sa Manila kung saan siya ay nagtapos noong 1972. Dumalo rin siya sa isang conference sa South Korea na karamihan ay dinaluhan ng mga American at Canadian evangelists noong sumunod na taon. Si Quiboloy ay ang founding leader at executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, na itinatag noong September 1, 1985. Nagsimula siyang mangaral sa mga slums ng Villamor, Agdao, Davao City na may 15 miyembro lamang. Nakatanggap siya ng mga kritikal na tugon sa kanyang pag-aangkin bilang the appointed Son of God. Ang pangunahing katedral ng sekta ay matatagpuan sa kahabaan ng Buhangin National Highway sa Davao City. Ang kanyang mga tagasunod ay tinatawag ang kanilang komunidad na Kingdom Nation. Sinasabi nila na meron silang 2 milyong Kingdom citizens sa abroad at 4 na milyon naman sa Pilipinas. Sa mga karaniwang araw, ang mga miyembro ay nagdaraos ng Bible sessions at mga prayer services. Paglinggo naman, ay isang global worship ang ginaganap sa katedral sa Buhangin District. Noong 2000 ay itinatag ni Quiboloy ang Jose Maria College na ipinangalan sa kanyang mga magulang.
Ang simbahan sa ilalim ng pamumuno ni Kibuloy ay nagtatag ng Sunshine Media Network International na siyang president at CEO at 17 istasyon ng radyo sa Pilipinas. Mayroon din itong 2 newspapers na tinatawag nilang Pinas at Sikat. Ang simbahan ay mayroon ding sports management group na Sunshine Sports Management na itinatag noong 2014. Inangkin ni Kibuloy ang pagkakaroon ng divine powers, kabilang ang pagpapahinto ng 2019 Cotabato earthquake sa kanyang utos, at sinabi na dapat siyang pasalamatan ng publiko dahil sa ginawang aksyon. Sa panahon naman ng pandemya ng COVID-19, sinabi ni Kibuloy na ang paglitaw ng variant na Omicron ay dahil sa pag-uusig at paninira na natanggap niya mula sa publiko. Ibig sabihin na parang parusa yun ng Diyos, ang variant na Omicron dahil ang kanyang appointed son ay hindi paniniwalaan ng mga tao. Si Gilbert Teodoro ang anointed bilang susunod na presidente ni Kibuloy noong Philippine presidential election taong 2010. Ngunit nasa pang-4 na pwesto lamang si Teodoro na may botong 4,095,839 o 11.33% lamang. Sinabi niya na siya ay nagulat at hindi makapaniwala sa mga balita ng pandaraya at nagtaka kung kanino napunta ang mga boto mula sa kanyang simbahan. Noong 2016 election ay inendorso ni Kibuloy at ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang kandidatura sa pagkapangulo ng matalik na kaibigan ng pastor na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte at ang running mate nitong si Senador Alan Peter Cayetano. Ipinahiram din ni Kibuloy ang kanyang private jet at helicopter para magamit sa kampanya ni Duterte sa pagkapangulo. Nagsilbi rin si Kibuloy bilang spiritual advisor ni Duterte sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Noong 2022 election naman ay inendorso ni Kibuloy ang kandidatura ni Bongbong Marcos na tumatakbong pangulo. At sinuportahan din niya ang tumatakbo sa pagka-vice presidente na si Sara Duterte. Ang tapat na suporta ng mga magulang ni Kibuloy sa dating Pangulong Ferdinand Marcos ang naging dahilan ng pang-endorso. Si Kibuloy noong panahong yon ay naiulat na matalik na kaibigan ng pamilya Marcos sa pangkalahatan. Noong February 2024 ay inukusahan ni Kibuloy na sina Pangulong Marcos at unang ginang Liza Marcos ang nakikipagsabuatan sa US upang siya ay i-assassinate o patayin. Si Kibuloy ay kritika laban sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front o CPP-NPA-NDF na bumubuo ng paglulunsad ng komunistang rebelyon laban sa gobyerno ng Pilipinas. Gayon din inakusahan niya ang ilang mga political figures na nauugnay o nakikisampatyas sa CPP-NPA-NDF. Si Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ ay kinasuhan ng isang babae dahil sa umano'y pag-brainwash at paghawak sa kanyang 19 na taong gulang na anak na babae na sumapi sa simbahan noong 2004 nang labag sa kanyang kalooban. Inakusahan ng New People's Army o NPA na mga armado ng Communist Party of the Philippines si Kibuloy na nasa likod ng massacre sa pinuno ng Kilata Bagobo na si Dato Domingo Dayarog at ng kanyang pamilya noong April 29, 2008 dahil sa pagtanggi umano nito na ibenta ang 2 ektarya ng kanilang ari-arian sa halagang 50,000 kay Kibuloy at sa kanyang sekta. Ang ari-arian ay nasa loob ng 700 hectares, ancestral domain na inaangkin ng mga Bagobo sa Togbok at katabi ng napapadira na Prayer Mountain ni Kibuloy sa Tamayong. Sinabi ng asawa ni Dayarog na ang tagasunod ni Kibuloy ay nagbanta na paalisin sila sa lupain at ang kanyang mga kamag-anak at inalok pa ng 20,000 na pabuya para sa ulo ni Dayarog. Gayunpaman ay sinabi ni Kibuloy na ang mga paratang ay walang katotohanan at walang basihan kung hindi katawa-tawa. Bagamat binansagan si Kibuloy ng mga rebelde na anak ni Satanas, idineklara naman siya ng NPA bilang warlord sa paglilingkod sa Administrasyong Arroyo laban sa mga magsasaka at sa mga katutubo. Sinabi din ng police investigator na si Ireneo Dalugdog na pinuno ng Tugbok Police Office na nakatanggap siya ng mga ulat na si Dayarog ay hinaharas ng mga armadong lalaki na nauugnay kay Kibuloy at ang farmhouse si Dayarog ay nauna ng sinira ng 3 beses. Noong November 2019, si Vice Ganda sa Showtime segment ng Tawag ng Tanghalan Celebrity Champions, Ang Huling Tapatan, ay kinutya ang mga sinabi ni Kibuloy na ititigil niya ang serye ng lindol sa Mindanao sa pamamagitan ng pagsigaw ng stop.
Pabirong hinamon ni Vice Ganda si Kibuloy na itigil din ang longest-running television series sa bansa na Ang Probinsyano, na naipalabas sa ABS-CBN nang hindi bababa sa 5 taon sa puntong yon. Tinanggap ni Kibuloy ang hamon at idiniklara na sa loob ng 4 na buwan, magsasara rin ang operasyon ng buong network. Noong May 5, 2020 ay inutusan ng National Telecommunications Commission ang ABS-CBN na itigil ang pagpapatakbo nito sa telebisyon at radyo, pagkatapos mag-expire ng kanilang 25 years na prangkisa. Makalipas ang mahigit 2 buwan noong July 10, 2020, tinanggihan ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas ang bagong bid ng prangkisa ng ABS-CBN pagkatapos ng 70-11 na boto laban dito. Kasunod nito, inilipat ng ABS-CBN ang mga operasyon ng balita, radyo at entertainment sa mga online platform at iba pang network ng telebisyon. Kinasuhan ng mga taga-usig sa ngalan ng United States Department of Justice si Kibuloy at iba pang miyembro ng simbahan sa mga kaso ng sex trafficking noong November 11, 2021. Kinasuhan siya ng di umano'y pagpilit sa mga babae at kabataang babae na makipagbalik sa kanya, gayon din ang pagpapatakbo ng sex trafficking operation na nagbanta sa mga biktima. Kabilang sa mga itinuturong biktima ay mga batang may edad 12. Ayon sa sakdal, binantaan umano sila ni Kibuloy ng internal damnation at physical abuse sa pamamagitan ng mapandilang na California charity na Children's Joy. Ayon sa aligasyon ng US Department of Justice, ang mga minor de edad na babae ay pinilit sa tinatawag na mga tungkulin sa gabi kung saan sila ay sexual na inaabuso ng pastor. Nagpahayag ang mga prosecutors na kukunin din nila ang mga ari-arian ni Kibuloy sa US na nagmula sa ill-gotten wealth, at sinasabing ginamit niya ang mga donasyon sa simbahan upang suportahan ang kanyang marangyang pamumuhay. Noong February 5, 2022 ay naglabas ang Federal Bureau of Investigation or FBI ng wanted poster para kay Kibuloy. Noong August 2022, ang Philippine Department of Foreign Affairs ay hindi pa nakakatanggap ng request para sa extradition mula sa US Department of Justice. Kapag nakitang may sapat ng ebidensya, ang kahilingan ay maaaring inendorso sa Philippine Department of Justice. Noong December 10, 2022, ang US Department of Treasury at Department of State ay nagpataw ng mga parusa kay Kibuloy para sa matinding pang-aabuso sa karapatang pantao at katiwalian. Noong February 21, 2024, sinabi ni Kibuloy sa halos 40 minutes audio recording na ang US, President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ay nagsabuatan sa isang balak na pagpatay sa kanya na nagtulak sa kanya na magtago para sa kanyang kaligtasan. Sinabi din ni Kibuloy na ang FBI ay naglagay ng $2 million na pabuya sa kanya at ang kanyang reputasyon ay sinisira at siya ay inuusig dahil sa kanyang relasyon sa pamilya Duterte. Sumagot si Senador Risa Hontiveros sa pagsasabing si Kibuloy ay dapat hindi paglaruan ang mga biktima at sinabi din niyang simply to face the allegations in a legal process o harapin ang pag-aresto. Samantalang sinabi naman ng US Embassy sa Pilipinas na tiwala sila na itong si Kibuloy ay harap sa hustisya para sa kanyang mga karumal-dumal na krimen. Nagsagawa din ng protesta ang mga taga-suporta ni Kibuloy sa Liwasang Bonifacio noong March 4, 2024 na may hawak ng mga placard na may mga mensaheng hustisya para kay Pastol Apollo, Resign Risa Hontiveros, Restore Freedom of Expression at Stop Human Rights Abuses. Noong March 5, binanggit ni Senador Risa Hontiveros, tagapangulo ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Kibuloy bilang pag-contempt. Dahil sa kanyang pagtanggi na manumpa o tumistigo sa harap ng patuloy na investigasyon ng Senado sa mga umano'y krimen sa loob ng organisasyon ni Kibuloy. Hiniling pa ni Hontiveros sa Pangulo ng Senado na iutos ang pag-aresto sa kanya upang si Kibuloy ay madala upang tumistigo. Si Senador Robin Padilla naman ay kumilos upang harangin ang utos ng pag-aresto na naglalarawan kay Kibuloy na bilang isang bayani at isang biktima para sa pakikipaglaban sa New People's Army. Si Padilla ay nagpasimula ng isang liham na pagtutol sa pag-aresto kay Kibuloy na nilagdaan niya at ng 3 pang senador na sina Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo.
Noong March 1, 2024 naman ay iniutos ni Terry J. Hatter Jr. ang pagtanggal ng selula sa mga warrant of arrest na hiniling ng United States Department of Justice Criminal Division laban kay Kibuloy bilang unang hakbang sa pagsisimula ng proseso ng extradition. Noong June 21, 2023 ay binura ang YouTube channel ni Kibuloy dahil sa isang di umano'y paglabag sa mga community rules. Sinundan ito ng pagbabawal ng iba pang mga account na pagmamay-ari ni Kibuloy tulad ng SMNI News at Kingdom of Jesus Christ na winakasan din noong July 7. Sa pagwawakas ng mga channel ni Kibuloy ay naganap din kasunod ang isang tweet mula kay Mutahar Anas, isang sikat na gaming YouTuber na kilala bilang Some Ordinary Gamers, na binanggit ang warrant of arrest ng Federal Bureau of Investigation para kay Kibuloy. Noong July ng kaparehong taon ay naban din ang TikTok account ni Kibuloy. Noong August 17 naman, ang mga account ni Kibuloy sa Facebook at Instagram ay pinagbawalan din kasunod ng reklamo mula sa hindi kilalang source. Kalaunan ay nilinaw ng Meta sa isang pahayag sa Rappler na ang pagbabawal ay dahil sa patakarang mapanganib na organisasyon at individual. Noong September 15, 2023 naman, tinanggal ang Facebook page ng SMNI News alinsunod sa patakaran sa mga mapanganib na organisasyon at individual ng Meta. Si Pastor Apollo Kibuloy ay kasalukuyang nasa kabundukan ng Davao, nananalangin para sa divine guidance habang patuloy na pinapatakbo ang kanyang Kingdom of Jesus Christ Ministry. Ayon sa isa sa kanyang mga legal counsel at habang nahaharap sa napakaraming kaso. Inihahanda na rin ng Kamara ang detention order laban kay Apollo Kibuloy dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa prangkisa ng SMNI. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!